Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at kumusta na po kayo? Sa araw na ito ay patuloy nating sambahin, purihin at dadakilain ang ating buhay na Diyos sa Espiritu at sa katotohanan mga kapatid. At para po sa ating panawagan sa pagsamba ay babasahin po natin ang nasulat sa Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 28 at ganito po ang nasasabi. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, lahat ng mga bagay na aming nakikita at hindi nakikita, lalo na po Panginoon ang aming mga buhay. Marami pong salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa lahat po na pag-iingat mo, sa mga pagpapala na ibinigay mo sa amin araw-araw Panginoon. Sa araw na ito, patuloy ka po namin sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan Panginoon. At hinihiling namin na tulungan mo kami at bantayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. At sa lahat po ng mga gumaganap sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo kami, naway magampanan po namin ang maayos at mabigyan ka po namin ng kaluguran at kapurihan, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat-lahat, naway makapagbigay po kami ng kaligayahan sa iyo, Panginoon, at mapapurihan ka po namin, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming sabot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dumako sa ating sagutang pagbasa. Inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Ito po'y ating matatagpuan in the book of Exodus, chapter 3, verses 4 to 14. And this is what is written. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Altogether, Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you. And they ask me, What is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. papuri nawa ang sumaating Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita.
We all know that all things are possible through Christ our Savior. So let us sing with joy in our hearts and lift praises to our Almighty God. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. My praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in this song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in this song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in this song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with this song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich for the power of your name. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in this song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in this song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich in the power of your name. All things are possible. 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 Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We want
The Lord is the everlasting God. He will not grow tired or weary. He gives us strength to the weary and increases the power of the weak. But those who hope in the Lord will renew their strength, and they will soar on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you won't go weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who brings the morning light, the hope of all the earth, has rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for songs of joy, and as the morning bears, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No
Magandang umaga po mga kapatid, at kamusta po kayo? At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa kabila po ng mga nangyayari po sa ating paligid. Nawa ay patuloy lamang po tayong maging masaya sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At alam ko, mga nakakalungkot po ang mga nangyayari, talaga pong nakakabigat po ng damdamin, pero tunay nga po ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. Patuloy niya po yan ipaparanas po sa atin habang tayo po ay nahihirapan, habang po tayo ay nalulungkot, at talagang mararamdaman natin po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid? Bigyan naman po natin ng palakpak ng ating Panginoon. Let's give clap offering po sa ating Panginoon. At tulad nga po nung narinig po natin na sermon ni Pastor Roger nung nakaraan tungkol po kay Moses, ngayon po ay pagpapatuloy po natin dito po sa chapter 3. At ito po yung mga excuses ni Moses. Kaya nga po, ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Sa inyo po ang palagay, ano po bang ibig sabihin o ano po ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano? Ang sabi nila, ang Kristiyano kailangan magsimba once or twice a week, pupunta sa simbahan at umaattend ng mga devotion. At sabi ng mga iba, ang pagiging Kristiyano, kailangan ito ay nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering at kumakanta ng mga awiting makalangit. At some people say that kailangan marunong kang magturo or marunong kang mag-explain ng salita ng ating Panginoon. At ang pagiging Kristiyano nga daw ay tinuturing na ang pag-asa sa bawat isa sa atin ay tunay nga ito yung langit na bayan. So nandun po tayo nakapokus doon sa mga bagay, at ang pagiging Kristiyano, kailangan din po na merong fellowship o yung pakikipagsama. Pero ngayon po, hindi po natin nagagawa yung mga bagay na ito o yung katulad lalo na itong fellowship. But totoo po, itong mga bagay na ito ay isa sa mga kailangan gawin po ng Kristiyano. Pero, meron pong kulang at meron pong laging nakakaligtaan. Yung pagiging Kristiyano o bakit ka tinawag ng Diyos. Bakit ka naging anak ng Diyos? Bakit ka nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Dahil, alam niyo po yan, upang iligtas, upang maging kasangkapan ng Diyos na ibahagi ang banal na salita dito po sa mundong ito. Kaya nga, we are primarily called by God to win the lost. Kaya nga po, ang pagiging Kristiyano, it's not just satisfaction. Hindi lang po basta pang sarili lamang. But it is called to win the lost. Kaya nga ang Kristiyano, meron po tayong tinatawag na special calling mula sa Diyos. At ano ito po ito? Hindi lang po sila i-rescue sa physical bondage, but ang kailangan po natin gawin ay sagipin ang mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay bondage of sin. Kaya nga sabi ng Mark chapter 16 verse 15, Mark chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sabi po nung Mark chapter 16. At ano pa po? Sa unang Pedro chapter 3 o chapter 2 verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Datapwat kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili ng Diyos upang maging sa Kanya at mahayag
ang mga kahangahang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilaglas na kaliwanagan. Dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkakaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumain niyo ang kanyang awa. Purihin po ang Diyos sa pagkarinig at tunay nga na ang tunay na layunin bakit tayo tinawag ng Diyos ay upang ipangaral ang salita dito po sa mundo. Kaya po mga kapatid, pag-aralan po natin ito pong buhay po ni Moises at makikita natin dito po sa chapter 3 ay marami po siyang mga excuses or yung mga dahilan. Marami po siyang sagot. Kaya titingnan po natin, tinignan ko po sa dictionary yung excuse. Sabi po dito, yung definition po as Google, release someone from deity or release someone from a duty or requirements. At sabi nung ibang tinignan ko po, explanation put forward to defend or justify a fault or offense. Para lang maiwasan, sabi nga nito, yung dapat gawin or dapat niyang tungkulin na ipinapagawa sa kanya. Kaya nga, parang sa kasabihan po dito, marami pong excuse. Diba? Sabi nung kasabihan, kapag gusto, may paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Diba? Tama po yun. Kaya po titignan po natin, isa-isahin po natin yung 5 excuses ni Moses. At sana po matapos po natin itong umagang ito, yung excuses po ni Moses. Okay, so number 1, dito po tayo sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 po tayo. Ito yung pagkatawag kay Moises. So, dito po kasi, sabi niya, verse 1, samantala, mula nang tumira si Moses sa Madian, siya na ang nag-alaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, tinaboy niya ang kawan pabagtas sa disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na naglilihab ito, ngunit hindi na susunog. Kaya sinabi sa kanyang sarili, katakataka ito. Tignan ko nga mabuti, excuse me po, tignan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buwat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lalapit, ubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinakatayuan mo. Ako ang Diyos na iyong mga magulang ni Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses ang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ng labis na nahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing. At doon nga po sa verse 11, punta po tayo doon. Sumagot si Moses, sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas sa bayang Israel mula sa Ehipto? So unang sagot ni Moses, dahil itong si Moses ay tinawag ng Diyos upang pangunahan ang Israelites
upang ilabas doon sa Ehipto. At sabi niya nga, sino ako? Who am I? At meron mga ibang sabi, I am not worthy for the task. Yan, sabi ng mga excuse ni Moses, who am I? At ang tingnan po natin, 40 years na po si Moses, kasama po siya doon sa bihag, kasama niya yung mga Israelites. At sa edad nga po na ito, alam niyo po, 80 years old na itong si Moses na tinawag ng Diyos. At talagang ready na po siya para gamitin ng Diyos doon sa misyon na ilabas ang mga Israelites doon sa Ehipto. Kaya nga sabi niya, sino po akong haharap sa Faraon at maglalayas at maglalabas sa bayang Israel mula sa Ehipto? Kumbaga parang itingnan, Lord, sino ba ako? Faraon yung kakusapin ko. Kumbaga sinasabi niya, insufficient. Kumbaga, hindi niya kaya. Kaya nga, sino ba ako? Hindi po ako para dyan, Lord. Huwag ako dyan, Lord. Diba? Hindi po ako karapat-dapat. Kaya nga po ngayon, yung mga some excuses today, marahil ganito rin po sa atin, ano? Pag tinatawag tayo ng Diyos, ha? Ako? Diba? Parang minsan nga, pag nakakagulat pa, pag yung may mga nagpe-prayer, diba? Okay, prayer si sister. Ha? Ako, brother Jen. Diba? Ako ba? Parang ganun po Pero alam niyo po mga kapatid, meron po tayong ini-excuse ngayon sa panahon na ito. Parang katulad po ni Moses. Anong excuse niya? Who am I? Trying to excuse ang ating mga sarili dahil naniniwala tayo na hindi tayo karapat-dapat doon sa task na ibinigay sa atin ng Diyos. Yes, totoo po yan. Talagang insufficient po tayo. But, tatandaan po natin lagi na sufficiency is our God. Kaya nga po, kahit hindi ka po karapat-dapat, at alam mo, feeling mo hindi ka karapat-dapat, tatandaan natin, ang Diyos ay tinawag ka para kang maging sapat dyan sa task na meron tayo. Kaya titignan po natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayanang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipang, hindi nababatay sa kautosang natititik kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya tignan niyo po, even si Pablo, alam niya naman na hindi siya karapat-dapat. Hindi dapat siya doon sa mission na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya nga nagagawa niya yung mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Diyos dahil, hindi naman siya dahil magaling siya Ano po si Pablo? Mamamatay tao po, di ba? Talagang persecutor. Pero dahil sa gana ng biyaya ng Diyos, kaya niya ito po ay naggagawa. At titignan din po natin, matatandaan po natin, lahat ng mga apostol na tinawag, ito yung mga taong hindi po sila mga magagaling, matataas yung pinag-aralan, mayayaman hindi. Di ba? Makikita po natin itong mga apostol na ito, itong mga fishermen, di ba? At talagang hindi naman talaga nag-train. Kaya nga nagulat yung mga Sanhedrin, yung mga si Peter at si Juan doon sa Acts chapter 4 verse 13. Ano po doon sasabi doon sa Acts chapter 4 verse 13? Nagtaka ang bumubuo ng mga Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan
Lalo na nabatid nila ang karaniwang tao lamang mga ito at hindi nag-aral. Nagpakilala sila kasama ni Jesus noong nabubuhay pa. Imagine itong mga apostol na ito, sabi ko nga po, wala naman po talaga itong mga kakayanan na gawin yung tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero sabi sa kanila ng Diyos, ano po yung pangako ng Diyos? Ano yung sagot din ng Diyos kay Moses? I am with you. Even Jesus Christ, sabi niya nga dun sa Matthew chapter 28, di ba? Kapag tayo ay mangangaral, kapag tayo ginawa natin yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon, ano sabi niya? Anong pangako niya sa atin? Sa lahat ng gagampan doon sa tungkulin natin. Sabi niya doon sa Matthew chapter 28, verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, He will be with us. And sabi nga doon ng Hebrews chapter 13, di ba? He will never leave us. At ano din yung pangako ni Kristo para magampanan natin, para magawa natin lahat ng mga bagay na akala natin mahirap, akala natin hindi tayo karapat-dapat. Ano sabi ni Paul doon sa Filipos 4:13? Alam ko, paborito nga po nito lahat eh. Philippians chapter 4, verse 13, ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. In English, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya tatandaan po natin, God does not always want the best person for the job, so that the people glory in Him, not man, to accomplish His will. Ang tao, ang Panginoon po mga kapatid, hindi po pumipili ng best. Kasi kapag pinili ng Diyos yung best person, malamang ang kapurihan ay kukuhain ng tao at hindi na makakredit sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pagdating po sa Ebanghelyo, tatandaan po natin, sino ako? Parang ang tanong natin, sino ako, Lord? Or kaya sa ministry, pag binigyan ka ng ministry, o ikaw ang mag-lead dito sa kabataan, sino ako? Diba? O ikaw mag-lead sa kababaihan, Lord, sino ako? Pero tatandaan po natin, itong excuse ni Moises, may kasagutan. Sabi niya, He will be with us. Lagi mo, kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. At even sa New Testament, we can do all things through Christ who strengthens me. Pangalawang excuses ni Moses doon sa Exodus chapter 3, verse 13. Ano po sabi niya? Verse 13 po tayo. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Parang sinasabi po yung excuses, pangalawang excuses ni Moses, I don't know what to say. Tagal, sabi niya, hindi alam ni Moses kung ano gagawin o sasabihin para makonvince itong mga Israelita na siya ay sinugo ng ano? Sinugo siya ng Diyos. Kaya nga sabi niya, pupunta ako sa Israelita, sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos saan ng aming nununo. Ngunit sabi niya, ano po ang aming sasabihin kung tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Dahil alam niyo naman po si Moses,
talagang ayaw niya talagang gawin eh. Ayaw niya talagang gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos eh. Kaya titignan mo natin, hindi niya alam sasabihin na siya yung pinili ng Diyos, sinugo siya ng Diyos para ilit itong mga Israelite. At maybe, hindi siya paniwalaan ng mga tao. At hindi siya talagang makonbis itong mga taong ito. At hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin ng mga Israelita sa kanya. Kaya ang sabi niya, I don't know what to say. Marahil, dito din po yung ating, ating pong mga excuses sa panahon ngayon. Kumbaga, ang ating pong karunungan o yung ating kaalaman ay hindi sapat para ipagawa sa atin ng Diyos yung pinapagawa niya sa atin. Lord, kulang pa po ako ng knowledge. Bagong Kristiyano pa lang ako, Lord. Di ba? Lord, kakabaptize ko pa lang, Lord. Hindi pa po talaga ako magaling. Hindi po ako magaling ng mga verse. Hindi ko po alam paano sila makonvince. At baka, Lord, pag nagtanong sila tungkol sa evangelism, sa verse, hindi ko po alam ang sagot. Di ba? May mga ganun po tayong mga maaring nakikita yung ating mga sarili. Matatandaan natin, meron pong sagot ang Diyos eh. Sa excuses ni Moses, tatandaan nyo, lahat ng excuses ni Moses, meron pong sagutan. Sabi niya, I am that I am. Kung sa Tagalog sabi niya, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ni ako nga ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno. Ano po bang ibig sabihin ng I am that I am? Meaning absolute, totoo, unchanging, yung Diyos na hindi nagbabago. It means I am that eternal of being God from beginning to last. Wala nang ibang Diyos na nagsugo sa iyo, Moses, kundi ako, si ako nga. Kaya nga titignan natin yung meaning na I am that I am. Yung Diyos na hindi nagbabago, yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Yun yung nagsusugo sa atin ngayon, mga kapatid. Kaya nga, ano pong dapat natin gawin? We must follow ang ating Panginoon sa mga pinag-uutos sa atin. Kaya minsan sasabihin natin, wala tayong kulang tayo sa edukasyon. Lord, hindi po ako karapat-dapat dyan kasi mga kolehiyo yung mga yun, matataas ang pinag-aralan yung mga yun eh. Lord, mayayaman yung mga yan. Hindi naman po ako ganun kayaman. Mahirap po ako. Lord, wala po akong pera. Hindi po ako well-trained. Diba? Yung mga lagi natin sinasabi. Pero tatandaan po natin, kapag yan ay binigay sa iyo ng Diyos, kapag yan ay biniling sa iyo ng Diyos, lahat yan po dapat po natin gawin. At kahit sabi nga, itong excuses nito, ganun din naman po yung nangyari. Tignan nyo po, di ba? Maalala nyo? Hindi niya alam yung sasabihin, yung kumbaga sinasabi niya, hindi ko po alam, Lord, anong sasabihin ko sa kanila. Kung matatandaan po natin, even Noah, si Noah po ba, nung binigay sa kanya yung ark, alam niya na po ba yung anong picture yung ark na yun? Hindi nga po alam eh. And even David, hindi rin niya alam kung paano tatalunin yung higanting taong ito. At kahit nga yung tatlong Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nila alam kung paano sila maliligtas doon sa naglulungib na apoy, doon sa mga tinapon sila. At even Daniel, doon sa lion's den, hindi niya alam kung paano siya makakaligtas. Pero itong mga taong nabanggit, nagawa nila dahil yan po sa kapangyarihan ng ating Panginoon at hindi sila pinabayaan ng Diyos. At ganun din po sa ating mga kapatid. Marahil hindi natin alam yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Sabihin natin, lack of education, lack of skill. Pero kapag diyan ka nilagay ng Diyos, meron pinapatagpo sa iyo ang Diyos.
dapat po natin gawin yan kasi kakasamahin ka ng Diyos. Di ba po mga kapatid? Kaya nga kung may mga tao ka dyan nakakasalamuha, kung yan ay dinala ka ng Diyos, meron pong layunin mga kapatid. Kung bakit pinapatagpo sa iyo ng Diyos, marahil aralan mo itong salita ng ating Panginoon. Kung anong katungkulan niya at ikaw mababa. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos yan mga kapatid, kayang-kayang gawin yan. Dahil sabi ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ko naman dahil sa magagawa ko, dahil sa ikaw ay aking inilagay dyan. At kaya po mga kapatid, if God will do it for them, He will do it for you mga kapatid. Pero kailangan din po natin talaga mga kapatid, become more proficient sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi nung 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikaya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Pagsikapan po natin mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ito yung sabi niya, hindi mo alam, meron po sagot ng Diyos. Di ba? Ito na naman yung excuse. Pangatlong excuse po mga kapatid. Verse chapter 4 verse 1. Ito po anong excuse ni Moses. Pangatlong excuse na po tayo, no? Sabi niya, tinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang napakita kayo sa akin? Ito na lamang po si Moses, no? Talagang pinipilit niya na wag mapaniwala ang Diyos, hindi niya kayang gawin Pero alam niyo po mga kapatid, laging may sagot ang Diyos Paano na lang Lord, paano na lang Panginoon kung hindi sila maniwala sa akin? Diba? Parang inferiority complex. Marahil si Moses, ito ay natatakot na ma-fail po siya. Diba? Pero ito po si Moses, nakalimutan niya po na ang Diyos ay nasa kanya palagi. Kaya nga alam niyo po doon sa chapter 3, verse, bago po dumating ng chapter 4, kung babasahin niyo po yan, lahat ng details, ibinigay ng Diyos kay Moses kung ano yung dapat sabihin. Kaya titignan niyo po kung babasahin niyo po, kasi kung pag binasa ko po ito, masyado na pong mahaba. Alam niyo po mga kapatid, from verse 16 hanggang 22, lahat po yan ng details nandyan, lahat ibinigay na ng Diyos. Kaya nga sabi niya, Lord, paano kung hindi po sila maniwala sa akin? Panginoon, bakit baka pagtawanan nila ako? Marahil dito po sa buhay natin, parang pag tayo ay mangaral, Lord, baka hindi po maniwala yung mga yan sa akin. Baka mag-reject tayo. Minsan tayo po mga kapatid, ito po talaga yung problema natin minsan sa buhay natin. Natatakot tayong ma-reject, di ba? Ako po minsan ganun po ako Talagang natatakot po ako na ma-reject. Lalo na kapag pinapangaral ang salita ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, taga-tanim lang po tayo Bahala ang Diyos ang siyang magdilig niyan at magtubo diyan doon sa ating inaaralan. Ang mahalaga, ipinapangaral natin ang salita ng Panginoon. Anuman ang kanilang maging reaksyon, anuman ang kanilang maging tugon sa salita ng Diyos. At sabi ng Panginoon doon sa verse 2, ano ang dapat niyang gawin? Sabi niya, ano ang tangan mo? Tinanong si Moses, ano ang meron ka? Sabi ni Moses, tungkod po. Diba? Sabi niya, bitawan mo. Inutusan siya ni Yahweh at anong naging Naging ahas po mga kapatid. At kung hindi pa sila maniwala, awakan mo yung sa buntot, babalik yun sa kahoy. Ano ba? Lord, bakit di talaga maniwala yung mga yun? Kasi nga, ano po ako
Hindi naman po karapat dapat yan eh. Sabi ng Panginoon, yung kamay mo, ipasok mo yun sa ano? Ipasok mo sa loob ng damit mo. At mangyayari niyan, paglabas mo, ano mangyayari? Nagkaroon po ng ketong mga kapatid. Magaling po talaga. At sabi nga, pag nawala yan, ipasok mo ulit. At talagang mawawala yan. Tignan niyo po dun sa verse 6 to 8 naman po yan. At ano pa? At kung hindi pa talaga maniwala sila sa iyo, gawin mo doon yung tubig. Sabi niya, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa kababalagan, malamang na paniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa nila, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ano? At gawin mo itong mangyayari anong sabi niya? Magiging ano po ito? Dugo. Kaya po mga kapatid, no? So, ito na naman po yung excuse. Minsan na talagang natatakot tayo mapid, pero marami na pong napapatunayan ng Diyos. Kaya minsan sa buhay po natin, even ourselves, hindi po tayo na-excuse natin ng buhay, sa buhay natin. Kasi minsan hindi talaga tayo naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos eh. Marami nang napapatunayan ng Diyos sa buhay natin. But ganun pa din po mga kapatid. Parang nagkukulang pa rin tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Diba? Sa panahon po ngayon, alam po mga kapatid, sa panahon po ngayon, ang dami pong nangyayari sa buhay natin. Ang dami pong mga nawawalan ng mahal sa buhay. Ang dami pong mga nagkakasakit. Kaya po mga kapatid, ang encouragement po sa bawat isa, panahon po natin ngayon na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Samantalahin po natin na ang mga tao ay makakilala at makarinig ng salita ng Diyos upang sa gayon malaman nila na merong eternal life. Kaya po mga kapatid, huwag po natin sayangin yung panahon po na meron tayo ngayon. Baka sabihin mo, Lord, hindi po ako karapat dapat. Diba? Lord, baka hindi sila maniwala sa akin. Pero tatandaan po natin, kung gagampanan po lang natin yung ating mga trabaho na tungkulin kung bakit tayo tinawag ng Diyos, tatandaan po natin, kakasamahan po tayo ng Diyos. Saan man yung gagawin po natin. Basta lang po, sumunod lamang po tayo sa Kanya. Sundin lang po natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kahit mahirap po yan, kahit sinong kaharap mo yan. Pero kung meron ang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, ng paano gagawin, mga kapatid, wala kang dapat ipangamba. Ang mahalaga, willing ka bang sumunod sa Diyos? Or marami kang excuses. Sabi nga, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Kaya po mga kapatid, panahon po natin ngayon, tandaan po natin, huwag po natin sayangin ang panahon na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang po basta ikaw nabubuhay sa mundong ito. Hindi lang basta nakaupo ka dyan ngayon dahil pinapanood mo ang worship. Hindi po. Kung hindi, panahon po na ipangaral po natin ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you,
holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way, and your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You know the And when the earth shakes, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating pag-aralan ng banal na hapunan. At bago po yan, babasahin ko po sa inyo ang nasusulat sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ganito po ang nasusulat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumungkot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman, pinawahan ang saro pagkatapos magkahapon na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ng tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya, sino mong kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat, ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Muli, salamat po o Diyos sa dakila mong pag-ibig sa amin. Salamat po dahil meron po kaming pangakong buhay na walang hanggan na nagmula sa iyo. Salamat po Panginoong Hesus dahil kami may Diyos na buhay na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Salamat po sa pagpapahasahin po, Panginoon, sa krus, upang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan sa langit na bayan. Panginoon, nawa sa araw na ito, linisin niyo po ang aming puso at isipan ng Panginoon, nang sa ganun, O Lord, kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay at sarong ito. Salamat po sa tuwi-tuwi na kayo ang lagi namin kasama. Salamat po sa paggabay niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po Diyos sa dakila mong pag-ibig sa amin. Pangalan po ang dapat maitaas. Salamat po muli at ang lahat po ng ito ay aming sabi po sa salamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. At para naman po sa ating mga tithes and offering mga kapatid, ay babasahin po natin ang ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, at ganito po ang nasasabi. Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluog sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya ay namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa umaga pong ito mga kapatid,
ibigay po natin ang ating mga tithes and offering para po sa ating Panginoon. Good morning po, at para po sa ating announcement, ngayon po ay unang linggo ng Bear Months, at kaya po mga kapatid, Merry Christmas po sa inyo pong lahat. At dahil napakabilis po ng panahon, baka mamaya po pagtulog lang po natin, December na, kaya po napakabilis po talaga kapag sumasapit po ang Bear Months. At para po sa ating pong announcement ay maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng mga gumanap po sa umaga pong ito. Pagpapala po lagi ang igawad po sa inyo ng Diyos, lalong-lalo na ang maayos na kalusugan, upang sa gayon ay patuloy po kayong magamit ng Panginoon na pangunahan po ang ating pong online service. Gayon din po mga kapatid, dahil first Sunday, babati po tayo ng mga may kaarawan ng September. At September 7, Sister Judith Renea, Sister Judith. September 9, si Sister Dolor. 10, Brother Lebron Lee, yung ating pong JCF. At si Sister Denise Bulalakaw. At ganun din sa 15, si Cristo Bustamante. And then sa 14, September 14, walang iba si Brother Robert Gerland. And 21, si Sister Jonaline Montera, kapatid din po ito ni Sister Judith. At alam ko po yung kapatid niya din yung isang lalaki. Diba Sister Judith, birthday din po ng September na wala po sa kung anong date. And then September 22, si Brother Jericho Anis, Sir, happy birthday. And September 29, at isa nga rin po sa pumasa po ito ng DOST Scholarship sa ito pong kalalabas ng isang linggo. Walang iba, si Brother Ray B. Alunen. Congratulations, Kuya Ray B. Talagang pinagpala ka ng Panginoon. At happy birthday sa lahat po ng may birthday ng September. Happy birthday po sa inyong lahat at sa mga anniversary. Sa mga nakalimutan ko po, ay next Sunday po meron po ulit tayong pagbati. At gayon din po sa mga prayer request naman po tayo. Katulad nga po, napakadami po natin po mga kapatid na nagkakasakit at po nawalan ng mahal sa buhay. Kaya medyo nalulungkot po ako. Pero dahil alam mo naman po, ito po ay kakayanin po natin, matatapos din po ito sa biyaya ng tulong ng ating Panginoon. At pag-pray nga po natin yung mga nawalan po ng mahal sa buhay. Katulad po nung sina Brother Fred Ronaga, ito po si Brother Ivan Baticulon, ito pong bata po ito, ay pag-pray po natin itong pamilyang naiwan. At si Brother Jingoy Rebilla po, kung aka Jingoy Rebilla, ay ito po yung name screen niya po sa pelikula, si Brother Jingoy. At ito po yung naging evangelist po natin. At ngayon po ay nag-aasikaso nga po dun sina Sister Yeng, kapatid ko po, Brother Pastor Nestor. Sila po nag-aasikaso po dun sa Bicol. Kaya umuwi po nung Friday o Saturday sina Sister Yeng. So nakikiramay po kami sa lahat po ng nawalan po ng mahal sa buhay na ulila ng mga nabanggit. At gayon din po, ipag-pray din po natin. Ito naman po yung may mga karamdaman, sina Sister Sining, at yung pamilya din po nila Sister Cory Alcarde, Bersan, at si Sister Mena nga din po, at yung kanyang anak. So dahil nag-test nga po ito, ay nag-positive daw po ito sa COVID. So please, pray nyo po, itong lalo na si Anika, sana po ay matapos po ito, malagpasan din po. At
Yung kahapon po, tinawagan ko po sila ay okay naman po sina Anika. At yun nga lang po, lumabas po yung result ng nagpositibo po. At gayon din po yung pamangkin po ni Pastor Roger, si Brother Mitchell Mercadijas. Pag-pray po natin dahil nag-positive din po ito sa COVID. At yung isa niya din pamangkin na lumabas po yung bata pero namatay din po yung bata. So pag-pray po natin sina Pastor Roger at ang kanyang pamilya, talagang dumadanas po talaga sa pagsubok. At buti na lang po talaga po mga kapatid, tayo po ay nagtutulungan at talagang nagdadalanginan. Patuloy lamang po natin mga kapatid. Kaya nga po sa bukas, mga kapatid, ito po tandaan po natin, mula po bukas, babalik po natin yung ating prayer time po. Kaya po every 12 p.m. at 6 p.m. magre-remind po ako ulit sa inyo na tayo po ay laging mananalangin. So 12 p.m. at 6 p.m. magpe-pray po tayo at maglalagay po ako ng mga prayer concern natin sa bawat oras po. Kaya po samahan niyo po ako, sama-sama po tayo manalangin at talagang yun na lang po ang ating dapat gawin. Hindi natin control, kundi pagkatiwala po natin po sa Diyos, hiling natin sa Diyos ng buong pananampalataya natin sa Kanya. At ito po ay matatapos din po. Kaya po mga kapatid, yun lamang po yung ating pong mga announcement. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at pag-iingat po sa bawat isa. God bless po. Tayo po ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay yumuko at lumikit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Uli kami po ay nagpapasalamat sa muli araw at mga oras na binigay mo sa amin, Panginoon, upang kami po ay makapagsamba, makapagpuri sa iyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga sa mensahe na aming narinig. Salamat po sa inyong lingkod na naghahatid nito. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-aawitan, O Lord. Salamat po sa alam po namin na kayo ay kasama namin sa mga oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan niyo sa amin, Panginoon, sa bawat araw, O Lord, na dumaraan sa aming buhay. Salamat po sa mga blessings, Lord, sa maayos na kalusugan na binibigyan niyo po sa amin sa kabila ng pandemic. Maraming salamat po, O Lord. Sa umaga po ito, hihingi po namin ang kapatawaran ang anong mga nagagawa kasalanan ng Diyos. Nawa ang mga kahinaan na nagdudulot ng aming pagkakasala, Panginoon, ay alisin mo po sa amin. Nawa sa araw-araw kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Sa araw po ito, Panginoon, sa oras po ito, aming nilalapit ang aming mga kahilingan, O Diyos. Lalo na po ang aming mga kapatid na nawala ng mahal sa buhay. Si Brother Ivan po at si Brother Fred, dalangin po namin, Panginoon, na i-bless niyo po, Panginoon. Alawin niyo po ang kanilang mga naulila, kanilang pamilya, Panginoon. Kayo po nawa ang magbigay ng pag-aliw sa kanilang mga puso. Gabayan niyo po nawa sila sa kanilang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Dalangin niyo po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, O Lord. Nawa ay kayo po ang humipo at lumahap sa kanila, O Lord. Kayo po ang pinakamagaling na doktor na magpapagaling sa kanila. Dalangin po namin na gamitin niyo po ang lahat ng maaaring makatulong sa kanila, sa kanilang pambili ng gamot. At ang mga gamot na ito ay i-bless niyo po, Panginoon, para sa nagarang kanilang kagalingan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nawala ng hanap buhay, O Lord, sa pandemic na ito. Nawa ay kayo po ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Nawa ay kayo po magbigay ng hanap buhay na kanilang kakailanganin, Panginoon. Nang sa ganon ay magkaroon sila ng pantusto sa kanilang pamilya at ganon din po ay makabigay sila sa ating iglesia, Panginoon. Salamat po, O Lord, at ang kabutihan niyo po ang mangunguna sa amin sa araw-araw. Pangalan niyo po ang dapat maitaas, O Panginoon, at ang hindi po ang saninuman. Salamat muli sa kadakilangan ng pag-ibig niyo sa amin. Ang lahat po nito ay aming salamat po. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Loobin po ng Diyos na itaas ang kamay na ito. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang gabay ng Santo Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen.